emergency preparedness and emergency response for electric vehicles. Understanding risks and proper actions during an emergency. To introduce our tour, when we say electric vehicles, familiar na tayo dito. Madami ng ganitong klaseng sasakyan na nagkalat sa paligid. Ang hindi natin alam, ito palang mga ganitong klaseng sasakyan na available na dito sa ating bansa is meron palang hazard na kaakibat na kung saan hindi pala ito basta-basta madaling respondihan. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So when did the electric vehicle start? So many people think this technology is new. Noong unang panahon pa pala, di pa tayo buhay, meron na palang ganitong technology. Noong early 1830s na invento ni Sir Robert Anderson yung first crude electric carriage. So atin na pala merong ganito. Technology ng electric vehicle medyo na sapawan nung umusbong yung Ford model vehicle na pinaandar ng gasolina kasi mas mabilis daw po, which is totoo naman. Yung mga combustion engine po na sasakyan di hamak na mas mabilis po kaysa sa andar po ng mga electric vehicle. Pero nung nagkaroon tayo ng resurgence noong 1990s up to this year po, 20 due to climate change and the emergence of modern vehicles like the Toyota Prius and Tesla Roadster, yun po, umusbong na naman ulit yung electric vehicle sa ating mundo. May parang negative impact po yung mga internal combustion engine dahil nagpo-produce po ito ng pollution na nakaka-damage po ng ating environment. Unlike po sa mga EVs, is eco-friendly po yan. Kaya highly encouraged talaga ng ating mundo ngayon na ito na sana yung gawin natin practice. EVs in the Philippines, so makikita nyo sa picture yung iba't ibang klase ng electric vehicle na meron na ngayon dito sa Pilipinas. Kung napapansin nyo sa mga kalsada, yung naglipa ng sedan type na sasakyan na kulay green blue na kulay, mga electric vehicles po yan, yung green GSM kung tawagin. Then yung mga e-bikes, e-trikes, meron tayong e-jeeps, pati yung e-bus, talagang madami na po sila. Comprehensive roadmap for the electric vehicle industry under EBITDA law. So meron po tayong batas, yung RA 11697, na kung saan ang sabi po sa EBITDA law, yung the 50% by 2040 target po ng batas na ito na by 2040, almost or 50% daw ng population ng mga sasakyan sa Pilipinas is more on electric vehicles na. Para naman po ang clean energy scenario is masatisfy. Then short-term to long-term projects, according to the Department of Energy and the Electric Vehicles Association of the Philippines, here are the expected numbers of EVs. From 2028, ilang taon na lang to, ang target daw po nila is dapat meron ng at least 2.45 million electric vehicles dito sa Pilipinas. Kasama po yung bilang doon yung mga e-trikes saka e-motorcycles. Then by 2030, sabi, ma-reach na daw po niya yung 6.6 million units. Ganun na karami. Then by 2040s, yun na nga po yung sa number 1 kanina, this projection daw nila is over 21 million units na. Vehicle composition, kung ito meron po silang ginawang study na pagdating daw po ng 2040, yung bilang daw po ng mga motorcycles and tricycles nasa 67%, ganun daw po karami yung maipoproduce na electric vehicles. Majority po sila. Then yung mga passenger cars and SUVs, 32%, din buses and trucks is 1%. Infrastructure forecast, ang nilulook out din po ng EBITDA law, pagdating po ng 2028, ang target po nila is meron na pong 7,300 charging stations nationwide. Then for 2040 is nasa 20,400 na po yung charging stations na available. Sa kasalukuyan yung kung itutumbas natin is yung mga gasoline station. Para po masatisfy yung 50% population ng mga sasakyan, dapat marami rin po tayong available na charging stations. Our infrastructure is resilient.
Siyempre, papunta na po tayo sa modernization. Kumbaga, nag-e-evolve na po ang ating mundo. Na kung saan is ang gusto nga po mangyari is more on eco-friendly ano na po tayo, vehicles. Pero ang tanong, resilient po ba tayo? Kasi po, nito lamang 2023, meron lang naman po nangyaring fire incident na kung saan ang involved po is all about car park na ang mga nakapark po is more on electric vehicles. Dapat po i-look out din natin to kasi possible po pwede rin mangyari din ito sa atin. Papakita ko lang po sa inyo yung maiksing video para alam nyo na din po kung ano yung nangyari doon sa UK noong 2020. Luton Airport suspended flights after a fire ripped through a multi-storey car park last night. Around 1,200 vehicles were damaged as more than 15 fire crews tackled the blaze. 4 firefighters and a member of airport staff were taken to hospital suffering from smoke inhalation, and another firefighter was treated at the scene. At least 140 flights were cancelled due to the Luton Airport car park inferno, which was sparked after a car set alight. The incident was declared a major incident at 9:38 p.m. last night, and around 25,000 passengers were thought to have been affected. Kung mapapansin ninyo na major incident daw po siya sa UK noong 2023. Nakikita natin base dun sa report, may mga reported din po ng mga firefighters na kung saan na nagkaroon po ng casualty or yung dinala sa hospital dahil po doon sa responde na ginawa nila. Ito yung naging aftermath ng naging sunog doon sa UK na kung saan yung car park ng airport is natupok. More on electric vehicles po yung mga nakapark dito. Nagkaroon ng problem pagdating doon sa firefighting nila dahil yun nga parang hindi nila ito mukhang napaghandaan kasi ibang klase pala ang sunog kapag electric vehicle na ang involved. Maging aral sa atin para naman wag naman sana kung mangyari ito sa atin alam natin kung paano ito re-respondihan. Tanong paano nga ba? Tingnan din natin yung nangyaring electric vehicle fire incident na nangyari naman dito sa Pilipinas na kung saan sa Binyan, Laguna, ayan, may e-bike na nasunog. Pati sa Pangasinan na kung saan hindi lang nagkaroon ng sunog, may naging casualty pa. Ang involved is, ayan, electric vehicle. Hindi pala biro na magkaroon ng ganitong uri ng insidente na sunog. Kaya naman dapat paghandaan po natin talaga ito. Bakit nga ba parang nauuso itong mga electric vehicles? Magkano ba kasi ang presyo nito sa market kaya parang madaming nahuhumaling na mag-invest sa ganitong uri ng sasakyan? Ayan po, meron lang tayo dito naka-flash na mga presyo ng iba't ibang uri ng electric vehicles. Depende sa kung ano yung budget nyo. Meron pang mid-range, pero kung yayamanin tayo, afford po yung 4 million and above para makabili ng sasakyan. Then kung i-compare natin sa expenses, kung ang existing sasakyan natin is ang nagpapaandar ay petroleum versus sa electric, ang parang summary nito, kung bibili tayo ng bagong unit, mahal. Kung within 3 to 5 years, ginagamit na natin siya, parang economically na mas maganda talaga yung investment sa electric vehicle. Comparison tayo between price ng vehicle, yung fuel and energy consumption niya, pagdating sa maintenance, then government incentives. Hindi pa kasi sapat yung batas na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas. Kaya yung pagdating sa coding, exempted yung mga electric vehicles. Unlike dun sa internal combustion engine na ayun, may number coding scheme. Tapos may mga tax pan na babayaran. Paano nga ba gumagana ang electric vehicle? Dapat alam din po natin muna paano ba talaga ito gumagana para naman at least pag na-involve na tayo sa ganitong uri ng fire incident, may idea tayo paano ba nagwo-work yung electric vehicles. Meron tayong 4 dito na dapat tandaan. Unang-una is yung charging. Siyempre, pag nalobat yung electric vehicle mo, kailangan mo siyang i-charge para magamit mo. Parang cellphone lang pag nalolobat, di ba? I-charge mo lang.
Then, when it comes to conversion, pedal, pag inapakan natin yan or yung accelerator niya, yung parts na inverter, magdodraw yan ng power dun sa baterya. Yung baterya, yun po yung nag-i-store ng energy para umandar po yung electric vehicles natin. Then, yun po yung magsusupply naman dun sa motor. Then, when it comes to movement, the motor will spin immediately, instant torque which drives the wheels. Yun po, yung motor, magta-transfer po siya ng energy dun sa gulong para yung sasakyan is magkaroon ng movement. Ang kagandahan din sa features ng electric vehicle is yung may tinatawag siyang regenerative braking na kung saan pag yung pedal or yung accelerator binitawan mo para hindi siya magko-consume ng energy, and at the same time yung brakes or yung pagtigil ng sasakyan apakan natin, yung motor niya imbis na mag-consume, mag-produce pa siya ng energy para naman makadagdag ulit dun sa energy ng baterya natin. When it comes to battery, ang ginagamit po kasi na baterya sa mga electric vehicles is yung tinatawag na lithium-ion batteries. So, to introduce, ito yung reason kung bakit naging challenging ang magiging response na gagawin natin kapag ito na yung involved. Para naman may idea tayo, i-introduce ko lang sa inyo ang lithium-ion. Lithium is the lightest of all the metals and has the greatest electromechanical potential and provides the largest specific energy per weight. So, magaan po siya. Ito po nakakapag-store ng maraming energy unlike sa ibang klase ng baterya. Today daw, high energy dense to 18,550 cells deliver over 3,000 mAh and cost is dropped significantly. Parang mas mura po siya unlike to sa ibang uri ng mga baterya. The lithium battery is made up of several individual cells that are connected to one another. Each cell contains three main parts, a positive electrode, a cathode, a negative electrode, or yung anode and liquid electrolyte. Lalaminin natin yung science behind these lithium-ion batteries, medyo masyado ng komplikado. In layman's term na lang po, ito po kasing lithium-ion is meron siyang negative impact po pagdating po sa environment and sa health natin kapag ito na po yung involved sa sunog. Pero ang tanong, bakit ang lithium-ion po ang ginagamit instead dun sa ibang uri ng baterya? Lingid po kasi sa kaalaman natin, maliban sa lithium-ion, meron din tayong tinatawag na lead acid, saka yung nickel metal hydride. Alamin muna natin ano ba yung ibang klase pa ng baterya para mai-compare natin kung bakit lithium yung ginagamit. Yung lead acid, ito yung traditional. Ito yung madalas nakikita natin sa mga sasakyan. Meron din ganito yung mga electric vehicles gaya ng e-bike. Pero yung latest kasi natin, more on lithium-ion na talaga na baterya yung ginagamit. Kasi ang downside po ng lead acid, sabi dito, this is used in regular vehicles for starting only. Heavy, low capacity, and wears out quickly. Unlike po sa lithium-ion, mas matagal po kasing malobat ang lithium kaysa sa lead acid. Then ito naman pong nickel metal hydride, commonly used in older hybrid cars. Safe but not powerful enough for pure electric drive. Pero ito pong panghuli, yung lithium ion, ito na yung standard na lang ngayon para sa mga electric vehicles. Maliban po sa nakakapag-store siya ng napakaraming energy, magaan din po kasi siya. Yun po yung advantage niya compared dun sa ibang uri ng baterya. Then, why are lithium batteries more hazardous? Sabi po dito, yung energy density niya, too much electricity in a small space like controlled explosion waiting to happen when the casing is punctured. Yun po, pag natusok siya, may chance po na yun po yung maging cause ng lithium battery fires. Then, flammable electrolytes. Unlike lead acid batteries which contain water and acid inside, ito kasi ang lithium ion have a liquid electrolyte that is easy flammable. When it heats, it becomes gas which further intensifies the fire. So mamaya meron ako ipapakita sa inyong sample ng lithium ion battery fires.
na kung saan kakaiba talaga to unlike sa mga usual sunog na nai-encounter po natin. Internal oxygen supplies. Ito po kasing lithium ion, meron po siyang sariling oxygen content na kung saan alam naman natin sa triangle of fire or yung part tetrahedron, isa po sa ingredient nun is yung oxygen na isang reason kung ba't lumalakas po yung apoy. Then yung toxic smoke, yun po yung pinaka-delikado talaga. Kasi ito pong pinoproduce na toxic smoke ng lithium ion is talagang lubhang papanganib po sa kalusugan natin. Kaya most likely kung involved talaga ang electric vehicle fires, lalo na yung may lithium ion batteries, dapat pag may response tayong ganito, complete PPE po tayo. Meron tayong SCBA. Ito po, to summarize yung fire hazard difference ng lithium ion battery sa kanang lead acid at yung nickel. Ayan po, yung comparison nila. Dito talaga sa lithium ion, pag ito yung involved na sunog, sabi dito, kailangan talaga ng Santa Bakbak na supply ng tubig kasi hindi po siya basta-basta napapatay. Then, ang downside din po niya, pag natapos na yung sunog, may chance ulit na masunog ulit yung lithium ion. Then, ito po yung why are EV fires different? Ito na nga po kanina medyo nagbigay na ako ng pahapyaw. Pero sabi po dito, lithium-ion battery, ito po yung heart ng ating electric vehicles. Kung wala po ito, hindi talaga gagana yung ating electric vehicles. When damaged or overheated, it can cause a fire. So yun po, gaya nitong nandito sa screen, pag natusok siya, ayan po yung pwedeng maging cause ng sunog. Then isang pwede rin pagmulan ng sunog is yung tinatawag na thermal runaway. Ito po, very common po ito pag ang involved is lithium-ion batteries. A chemical reaction where the battery heats up spontaneously and does not easily shut down. Ito naman po, dito sa screen may kita nyo may sa set of lithium-ion batteries, may isa po na irregular po yung init na na-produce niya at ayun po, nagkakaroon ng thermal runaway. Then, toxic fumes, the smoke from the burning battery contains a mixture of toxic gases such as hydrogen fluoride. Yan po yung compound ng toxic na involved kapag ang nasusunog po is ang involved is lithium-ion batteries. Para mas mapaliwanag po natin yung ibig sabihin ng thermal runaway, ang definition po nito ay a rapid self-heating, a non-reversible state of the battery cell. Thermal runaway can be induced by mechanical, electrical, or thermal abuse. Yung word na abuse, yan po yung nagiging cause ng thermal runaway. It is common, often attributed to the failure of the separator or interface materials, resulting in an internal short circuit. Upon temperature increase of the battery cell, exothermic chemical reactions are initiated involving the cathode, anode, and electrolyte. The composition of the battery materials generates gaseous products followed by an increase in pressure which can lead to cell rupture and release of toxic and flammable gases. Release and accumulation of flammable gases could result in an explosion. Maliban sa sunog, meron ding explosion na involved. So napakadelikado po talaga pag ang involved na sunog is electric vehicle. Kaya naman dapat meron po tayong protocols na susundin para po makapag-response tayo ng safe kapag ito ang involved na sunog. For further explanation about sa lithium battery fire, kung pamilyar po tayo sa mga classification ng fires, saan ba natin ito i-classify? Napaka dami ng classification niya. Kung yung iba, alam natin yung class A, class B, class C, D, and K. Ito po, ang lithium-ion battery is combination of different classification of fires. Kaya nga napakahirap talagang apulahin po nito. Pero ang mga firefighting media na involved talaga dito para magawa natin siya ng remedyo, syempre yung tubig di yan mawawala. Yung ibang agent gaya ng foam, dry chemical, water mist, and etc.
para mas malaman natin ano ba yung mga component ng battery pack or ng lithium-ion batteries, bakit combination po siya ng classification of parts. Ito po yon. Yung plastic casing po kasi niya, pasok po siya sa class A. Yung electrolyte po, pati yung mga compounds at yung toxic gases po, under po siya ng class B fire. Yung electricity na i-store po doon sa lithium-ion battery, syempre, class C po yan. Then, yung other elements po na involved such as lithium, nickel, cobalt, etc., class D5 po yan. Yun po yung ano niya, classification niya, combination of class A, class B, class D, and class C. Ang dami. Unlike dun sa mga common fire extinguishing agent na familiar tayo, gaya ng class, yung dry chemical, yung HFC 123, pati yung AFFF. Ayan, parang kung isipin talagang alin ba talaga yung gagamitin natin para po sa mga electric vehicles na na-involve po sa fire incident. Base naman po sa NFPA 18A, meron po siyang binigay na recommendation na kung ang involved po na sunog is yung lithium-ion batteries, ang gagamitin po natin is, ayun po, combination na ng class A, B, C, D, K na mga fire extinguishing agents. Yun po talaga yung i-recommend niya kasi combination of different classification of fires po siya. Pero sana pagdating din ng mga susunod na panahon, may maimbento na iisang ano lang, fire extinguishing agent lang na goods na for lithium-ion batteries or electric vehicles. Pero sa ngayon, meron naman tayong other options para po makapag-responde po tayo ng safe and ng maayos po. Pero ito po, meron po akong papakita sa inyo na sample scenario po ng electric vehicle fires na kung saan yung isang unique characteristic po nito is yung venting of flammable gases or flash fires. Dito po meron akong video ipe-play. Panoorin muna natin. Tesla is investigating this fiery explosion in Shanghai. It appeared to show a may Model S electric bursting into vehicle flames sa in a parking lot area. in that city. No Nagkaroon ng injuries thermal reported. runaway po Tesla yung did not puting confirm sasakyan. any of those details, but it did send a Ayan team po. to the site and is working with Nagkaroon Chinese ng venting authorities ng in flammable the gases. investigation. And yan na. Bigla na lang umapoy. Ang masaklap po dyan dahil isa po sa pwedeng maging cause ng ano po, ng sunog is yung base nga po sa heat transfer po na principle, yung katabi nitong mga sasakyan, sad to say, Tesla is na investigating sunog din this po siya. fiery explosion. Nadamay din po. Ayan, mga katabing sasakyan na sunog din. So yan yung isa sa iniiwasan sana natin na wag mangyari po sa atin, lalo kung yung mga nakapark po na sasakyan sa indoor, mga electric vehicles din. Napakasaklap po na ano yan, pangyayari yan. Pag nangyari dito sa Pilipinas. Kanya po siya yung may accumulation ng vapor cloud. Then yung isa rin po na dapat iiwasan natin or i-expect natin kapag nagkaroon na ng electric vehicle na fires is yung tinatawag na jet fires na kung saan parang kang binugaan ng flamethrower. Usually yung ibubuga po nito na jet fire, nag-range po ng 2 to 3 meters po yung haba. Pero depende po yan sa capacity ng battery pack natin. Yan yung isa sa nakakatakot yung habang rumiresponde ka bigla kang bubugahan ng apoy ng electric vehicle. So parang ganito po siya, yung demonstration ng jet fire. Yeah, imagine kung native lang bubukan natin ng ganyan tapos hindi pa tayo nakakomplete PPE during fighting operations. Smoke pa. Yan yung iiwasan din natin. Kaya dapat aware po tayo na kung mag-respond po tayo sa mga electric vehicle fires, meron po tayong gano'n na mai-encounter. Then yung reignition hazard po, gaya ng binanggit ko kanina, kapag nasunog na po siya,
may mga pagkakataon na nag-reignite po siya. Nasusunog ulit kasi parang may natitira pa rin po siya na stored energy dun sa baterya na nasunog. Kaya expect na po natin na kapag ang involved is electric vehicle parts, wag natin basta-basta iwan sa kung saan siya nasunog. As much as possible, kung kaya natin siya ipatow or ilipat sa area na kung saan kapag nasunog siya ulit wala naman po madadamay. Yun po yung isa sa dapat i-assume natin. Then ito po yung yung masaklap. Meron din po siyang environmental damage po sa mundo. Gaya nga po ng banggit ko kanina, nagpo-produce po siya ng toxic and asphyxiant smoke. Tapos pag nagkaroon na po tayo ng firefighting operation, yung nababasa po na lithium ion fire, yung tubig po na na-accumulate sa sahig, contaminated na po yan. Kailangan i-treat na po yan bago po yan i-discharge totally sa ating street culvert or sa public sewerage. Kasi kawawa naman po yung mga living things sa dagat kapag na-contaminate po sila niyan. Ito yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng EV, electric vehicle fires. Dapat alam natin to para naman maiwasan natin na magkaroon po ng electric vehicle fires. Unang-una is yung physical damage. Severe collision that hit the battery pack. Pag nabangga natin, kanina may pinakita kong picture kapag natutusok siya or ayun na babangga, may tendency na magkaroon ng leak or ng damage yung ating baterya. Manufacturing defect sa na yan, sa factory na yan ng electric vehicle. Hindi talaga naiiwasan yan, lalo yung ang depekto pa is yung battery cell mismo. Kasi doon lang talaga halos nagkakaroon ng sunog sa battery cell natin. Overcharging. Using the wrong charger or faulty charging station. Gaya lang ng cellphone natin, dapat hindi natin binababad ng charge. Ganun din sa electric vehicles. Dapat pag nag-charge tayo, inoorasan natin para naman hindi siya mababad. Then yung external heat, exposure to extreme heat or other fires in the environment. Kanina yung dun sa may parking area sa indoor, dahil na-expose siya sa extreme heat dahil yung isang kotse nasusunog, nung na-expose na siya sa heat due to heat transfer ng radiation, ayun, nasunog din yung katabing electric vehicle. Ito, dapat alam na rin natin yung mga early warning signs, especially kung meron tayong available sa bahay natin ng mga electric vehicles, para naman maiwasan natin na sa atin mismo mangyari or sa mga kakilala natin na merong electric vehicles. Ito yung monitor natin, yung smell. Usually, mangangamoy po yan. Amoy sunog na bakal or amoy sunog na kuryente or sweet. Sweet yung describe niya or manamis-namis daw yung amoy. Then sa smoke naman, pag nakakita na tayo ng parang may umuusok na kulay white, gray, or black na galing dun sa ilalim ng electric vehicle, ayun na yun, palatandaan na yun na road to sunog na siya. Sound. So pag may narinig kayong pumutok or yung sumisingaw, ibig sabihin may sumabog na po dun sa loob ng battery pack. Pag may narinig tayong ganon, maging handa na tayo kasi baka yan na yung maging cause ng sunog. Then yung heat, sudden warming of the vehicle floor. So kung halimbawa na sisense natin na yung sahig parang mainit, baka galing na pala yun sa electric vehicle natin. So dapat aware po tayo dito sa mga warning signs. Pero kung tayo naman po marunong mag-drive or driver tayo or kahit pasahero, lalo kung halimbawa nag-avail tayo ng transport services ni Green GSM na isang best sample ng electric vehicle, dapat alam natin ito. Unang-una dyan is yung pullover. Ilagay natin or itabi muna natin sa safe or empty area. Kung halimbawa na-sense na natin na masusunog na yung ating electric vehicle, power down, turn off the vehicle kung possible. Kung hindi ka naman nagpapanik, yung
kaya mong i-disconnect yung baterya or ipatayin mo yung makina para naman yung circulation ng energy dun sa electric vehicle is maputol. Evacuate, leave immediately, and move at least 50 feet or 15 meters away. Bakit may certain distance? Kasi gaya nga nung banggit ko kanina, nagpo-produce po siya ng toxic fumes or yung usok na pwedeng maka-apekto po sa ating kalusugan. Kaya kung ano po, mag-evacuate po tayo kung galing tayo sa electric vehicle, dapat yung malayo-layo talaga. Then, wag natin kakalimutan, syempre, tumawag tayo ng tulong. Nandiyan ang Bureau of Fire Protection or 911 para naman makaresponde po yung mga kinauukulan pagdating sa insidente ng electric vehicle fire. So, ito na po yung firefighting protocol. Dapat isa alang-alang po natin to. Tayo po itong mga responder. Ano yung dapat nating gawin kapag ito na po yung involved na sunog? Sabi dito, if the battery pack is involved in fire, firefighting becomes extremely challenging. Totoo naman. Kanina lang nung in-explain ko, parang kung iisipin natin, ang hirap. Ang daming involved na classification of fire. Ano ba talaga yung gagamitin natin para mapatay po yung sunog na to? So, kaganon man, sa ngayon kasi hindi pa available yung discovery ng fire extinguishing agent na pwede talaga exclusively for lithium-ion batteries. Pero ang ano po muna natin dito, ang solution muna natin dito, ganun pa din, yung usual na firefighting operation, yun nga lang, unlike po sa ibang klaseng sunog, dito kailangan talaga meron tayong large quantity of water supplied na at least 10,000 liters. Ganun karami ang kailangan meron tayo para continuous po yung suppression and at the same time yung cooling effect po niya is ma-sustain natin. Kasi isa sa kailangan natin ano dito is yung ma-cool down po natin yung nangyayaring electric vehicle fire. Then, worst case, kung talagang wala na tayong option or wala tayong available na supply ng tubig at nasa outdoor naman po yung nasusunog na electric vehicle, ang best practice na lang po dito, ano na lang natin, yung controlled burning or hayaan na natin maubos, masunog siya ng tuluyan. Kasi wala po, talagang napakahirap po niyang patayin. Yun nga lang, ang environmental effect po nito is hindi maganda. Nire-recommenda din po yan ng mga manufacturer po ng electric vehicle kapag nangyari po yan. Then, burns through majority of live cells, leaving scrap metal. At remove stranded energy and secondary ignition rays. So, kung halimbawa po sa outdoor nangyari to, tapos may mga katabi po siya sa sasakyan, kaya sabi ko kanina sa inyo, dapat at least kahit pa paano may idea tayo or marunong po tayong mag-operate ng mga electric vehicles para naman kung nangyari ito, at ang option lang natin is alisin yung mga possible na pwede pang masunog, maililipat po natin sa safe na lugar yung ibang sasakyan na pwedeng madamay. So yun po. Kaya ini-encourage ko po kayo na kung may available or opportunity naman tayo na makapag-aral, mag-drive or makapag-explore ng mga electric vehicles, i-try po natin. Madali lang siya. Actually, mas madali po i-operate to kaysa sa mga internal combustion engine na sasakyan. Lalo yung manual na may cambio-cambio pa. Ito, apak ka lang eh. Ano lang, yung reverse saka yung abante, yun lang naman ang option nito. Yun nga lang, ang challenges nito kapag ganito yung situation ng ating firefighting, hindi to pwede gawin sa indoor. Again, sabi ko nga, sa outdoor lang to applicable. Then yung time to burn will depend on battery size, state of charge, ambient temperature, and other factors. So kung yung involved po na electric vehicle fire dito is masyadong malaki, SUV pala siya, mas malaki yung battery capacity nun. Mas matagal po yun masunog. Pero kung alam mo, yung mga yung kagaya nung parang Wigo size or yung mga e-bike, e-trikes, yan, saglit lang yan.
Air quality risk, monitoring and warnings for surrounding exposure. So kung ano po, nangyayari to especially for outdoor, yung na-mention ko kanina na safe distance na 15 meters, or kung tayo mismo, mga responders or firefighters, wala tayong choice kundi kailangan talaga natin lapitan to. Pero dapat paglalapit po tayo dito, make sure tayo po ay well-equipped ng PPE, meron tayong SCBA, saka yung PPE natin is hindi naman worn out. Talagang mapoproteksyonan tayo lalo kung makaka-encounter tayo ng jet fires. Then, ito, may isa din dito na gumamit siya ng boom. Ang ginawa nito, nag-submerge siya ng electric vehicle sa tubig or yung sa tangke. Kasi, ayun po, ang ano nito, para lang talaga totally ma-cool down po siya, sinawsaw na siya. Yun nga lang ang challenges nito, syempre yung approaching and handling the burning car. So hindi naman lahat ng fire truck merong ganitong equipment, yung crane. Wala rin tayong available pa sa ngayon na yung container na open yung ibabaw para naman maisawsaw yung electric vehicle. Ang isa ring challenging dito paano mo ikakabit or i-attach yung crane mo kung nasusunog na yung sasakyan. So parang ang hirap doon sa part ng firefighter, di ba? Then containment units may not be available. Yun nga, sabi ko kanina. Water will need to be treated for disposal which can be expensive. So yun, kung ito lang talaga yung option natin, hindi natin to basta-basta pwedeng i-dispose or i-discharge lang sa mga kanal or sa street culvert natin. Kasi nga, meron po siyang exposed na po siya sa toxic na pwedeng makalason po sa living things po na nasa dagat. Ito sana meron tayo nito na mga fire stations, yung tinatawag na fire blanket or yung magpa-fire blanketing tayo. Actually ito talagang ginagamit to sa mga vehicular fires. Pero ang challenging lang dito yung pwede tong mag-introduce ng explosion hazard. Then approaching the burning car and installing the blanket can be challenging inside an enclosed car park. Kung indoor pero kung sa outdoor hindi naman siya masyadong challenging. Ang kagandahan naman nito, at least hindi tayo masyado gagamit ng tubig para naman hindi tayo makadagdag sa pwedeng maging damage ng tubig na dinidischarge po sa ating environment. Ito, isang magandang technique din, yung tinatawag na piercing nozzles. Kung saan yung binubugang tubig po ng ating hose is concentrated talaga sa specific part ng battery pack. Ang challenging lang po dito, yung accessing doon sa battery pack. Kasi wala siyang parang mahirapan tayong identify saan ba tayo tutusok para makapagbuga ng tubig. Then, yung electrocution hazard, pwede tayo makuryente dyan. Kaya kung tayo may involved sa ganitong klaseng firefighting operation, make sure na yung ating gloves or yung mga personal protective equipment is kaya tayo maproteksyonan sa mga ganitong klaseng hazard. Then, eto naman, wala pa naman ganitong reported na ginawang operation sa Pilipinas. Wala pa akong nababalitaan. Lalo, nagsisimula pa lang tayo na magkaroon ng ganitong initiative or technique para sa pagresponde sa mga electric vehicle fires. Pero ito, pag ganito ang technique na gagawin natin, dapat meron tayong available na thermal camera. For the purpose na ma-detect natin yung hotspot dun sa loob ng battery pack. Kasi yun nga, sabi ko dito, yung isa sa challenge niya, yung kung saan tayo bobomba, saan tayo tutusok. Kasi kung meron tayong thermal camera, at least ma-identify agad natin kung nasa yung specific part na may hotspot. Then para naman po sa mga EMS na kasama natin, or tayo mismo na dapat marunong din sa first aid,
Kapag ito ang involved at may casualty tayo or yung na-injured related sa ganitong klaseng insidente, dapat alam natin yung paunang lunas. Pero best thing pa din yung dapat tawag tayo sa 911 or sa mga kasama natin na pwedeng rumisponde para mahatid tayo sa hospital or mabigyan tayo ng mas lalim na lunas para dun sa nag-i-injury natin. Then, dapat yung responder natin, yung mga EMS, aware din sila kung paano gagawin first aid treatment para po sa mga involved na electric vehicle fires. Tapos, importante din na dapat meron tayong fresh air. Although given naman yan sa mga EMS natin na may bawon po silang portable oxygen. Kasi yan naman po talaga yung makaka-damage po sa ating mga responders or sa mga civilians na involved sa fire incident. Sabi din dito, hindi advisable ang mouth-to-mouth resuscitation. So, kasi parang imbis na mabuhay mo siya, tinutulak mo lang lalo papaloob yung toxic fumes na nandun na sa loob ng system niya. Then, pag na-contaminate naman yung balat natin, kailangan lang natin hugasan sa running water for at least 20 minutes. Yan din po yung dapat nating para naman ma-wash out yung chemical or yung toxic na na-expose sa katawan natin. After the fire, post-fire hazard, gaya nung nabanggit ko kanina, may tendency po ito na mag-reignite kasi meron pa rin po siya natitirang stored energy doon sa lithium-ion battery. Kaya anticipate natin to. Gaya nga ng advice ko kanina, kung nasunog na siya at kaya natin siyang itow at ilipat sa mas safe na lugar, i-transfer po natin. Para kung masusunog siya ulit, wala na siya madadamay. Then yung high voltage risk, kasi may natitira pa rin nga na energy dun sa nasunog na lithium-ion battery. Tips for prevention, kanina yung cause. So kung ano lang din yung cause na mga binanggit ko kanina, i-opposite lang natin yon. Gaya nito, ang gamitin natin dapat original and certified na chargers. Dapat hindi rin po siya exposed sa mainit na lugar gaya ng sunlight. As much as possible, dapat may tayo, yung shelter or yung cover para naman hindi siya masyadong na-expose sa init. Then kung naka-experience tayo ng problem doon sa sakyan natin, pa-check na natin sa mga expert. Pa-maintain natin or pa-ayos natin. Tapos, ito, available naman po ito sa Firecode natin, yung kailangan meron talaga mga naka-install na smoke detector sa garahe natin. Lalo't kung yung garahe is exclusive for electric vehicles na. Kasi ang downside lang talaga, may mga pagkakataon na hindi tayo nagpapalagay ng smoke detector kapag ang sasakyan natin is yung internal combustion engine. Siyempre, nag-produce ng usok yun. Maya, tutunog yung smoke detector mo. Kaya dito, dahil electric vehicle naman, smoke detector na ipalagay natin. In realization, electric vehicles are less scary than you think. Let's adapt and not fear. Kung kanina, kinukwento ko lang sa inyo na parang nakakatakot, di ba, kung magkakaroon tayo ng ganitong uri ng insidente ng sunog. Pero kung titignan naman natin, base sa statistics din, unti lang or halos ilan lang yung reported sunog na may kinalaman po sa electric vehicle. Kasi kung tutusin po, itong mga electric vehicles, ang pagkakadesign talaga niyan, yung factor of safety naman talaga niyan is palaki. Nagkakaroon lang talaga ng problem pag may mga pagkakataon na ang may problema is yung end user. Or yung pagkakagawa ng manufacturing. Kung nakita nila na yun po, may ma-found out po sila na factory defect, which is pinupull out naman nila agad pag na-encounter nila. Then, for my conclusion, the severity of modern passenger cars have increased significantly over the years. So, expect na natin sa mga susunod pang taon, mas marami na po yung electric vehicles na makikita natin.
EVs are set to dominate future transportation sectors, which is totoo naman. And EVs present unique but manageable fire safety challenges. And regulatory landscape is evolving to align with the rapid pace of technological advancement in the EV sector. Then yung performance-based approaches are expected to provide the maximum versatility, accommodate the unique hazards. Ayan po, kung wag naman sana na may mangyari, pero kung may mangyari man, at least dapat meron tayong protocol na nakahanda para naman maging safe or mas maging maayos yung ating gagawing responde. By the way, bago ko mag-proceed sa references, meron pa munang gustong magtanong or karoon ng clarification about dun sa mga na-discuss kanina sa slide? Ito po yung ano natin, references. Unang-una si ERG, yung 2024 version na. Kung hahanapin nila sa ERG yung safety procedures para po sa lithium-ion batteries, yan, isi-search lang nila. Downloadable naman po sa Play Store kung Android user po kayo. Pwede nyo i-install lang ERG 2024. Hindi ko lang po sure sa mga Apple users kasi hindi pa po ako nakaka-experience gamit ng mga iPhone. Try nyo na lang yung mga may iPhone dyan. Mas maganda kung lahat po tayo na mga fire officers or mga nagtatrabaho sa Bureau of Fire may ganitong app para kung tayo po mismo yung maka-encounter kung halimbawa may na-encounter tayo na chemical na nag-spill or incident, at least alam natin kung paano po siya re-respondihan. Naka-full details na po yan sa ERG, pati yung procedure po kung paano mag-a-apply ng first aid in case na tayo po ay na-expose. Then yung NFPA 18A, yung Standard on Water Additives for Fire Control and Vapor Mitigation. Yan po nabanggit kanina yung para sa lithium-ion batteries. Then yung design naman para sa mga parking ng sasakyan, itong NFPA 88A, dapat aware din tayo dito. Kung designer po tayo ng mga parking space, then ito pong ating, syempre, yung Fire Code of the Philippines, RA 9514, na ongoing po ang revision. Sa mga susunod na buwan, matadagdagan na po ng content yan. Specifically for electric vehicles or yung mga charging stations. Ongoing po yung pag-workout niyan. Okay, then sabi ko nga kanina, meron tayong quiz. Pero magte-thank you muna ako. Sana kayo ay natuto. Pero para mas malaman natin kung natuto kayo, meron po tayong short quiz. Kung meron kayong pang-scan, gamitin nyo lang po yung QR scanner nyo. Or 15 items lang po yan. Subukan nyo lang pong sagutan kung may natutunan ba.